So, this time, kwento ko lang sa inyo. Although, meron na rin ako nagawang content nito sa aking channel na medyo malaki na ang views this time, ay i-share ko din sa inyo kung paano magiging useful ang ganyan sa inyong pangangailangan, no? Anyway, sa DFA po kasi ay may tinatawag na priority lane. Aside dun sa may mga appointment daily, sa panahon ngayon talagang minsan ang hirap kumuha ng appointment. Minsan kailangan, kung next month mo kailangan ng passport mo, dapat this time pa lang ay may mga schedule ka na, may appointment ka nang nakukuha. Kasi pag may ina-expect ka, let's say na schedule at time na gusto, doon ka palang kukuha o magre-renew, let's say, ng passport mo, ay mahirap. Hindi lagi masusunod yung time o schedule na gusto mo, no? Kasi nga marami pong kumukuha talaga ng passport. Now, kung ikaw ay, kung ikaw ay pasok sa ganitong category, ay ito ang i-avail mo, ito ang gawin mo. May tinatawag kasing priority lane ng DFA. Nandiyan dyan yung una ay senior, PWD, solo parents, pregnant, and then yun ng mga babies na pasok yun dun sa sa mga ganong category din yung mga babies. Yan, nakukuha na nyo ng passport. Diyan sa ganyan, pwede na po kayong hindi kumuha ng appointment. Lalo na kung halimbawa nagra-rush ka, renewal man or first time nakukuha ka ng passport, ay yan po ang inyong gamitin. I don't know kung maraming nakakaalam na may tinatawag na priority lane sa DFA. Kasi marami akong kakilala na ang alam is nga ay yung may by appointment, which is true naman talaga, by appointment. Unlike ng mga panong 90s pa, walang appointment ang DFA, and then after several years na bago ang ganung sistema, so nagkaroon ng appointment na ang DFA. So last year ko lang nalaman din na may priority lane. Paano ko nalaman? Ganito yan. Kasi kailangan kong mag-rush ng renewal ng passport ko kasi may isasubmit akong documents ko sa isang Canadian agency. Wala siya dito, kundi directly na nasa Canada yung agency yun, na kailangan kong isubmit ang lahat ng requirements na yun. So, rush siya kasi hindi agad na nasabi sa akin, hindi agad na nauutos sa akin na ganito, ganyan, ayusin ko yung mga documents. Kundi biglaan lang. So, inayos ko, kinumplete ko lahat ng pagdating sa nakakuha ako ng appointment, dahil by appointment naman nga talaga, ay hindi aabot dun sa schedule na dapat ay dun ako makapag-submit, may pasok, maihabol. Kasi habol na nga lang talaga yung aking documents na yun. So, wala akong choice, kasi wala na akong makuha. Lahat hinanapan ko na ng ang appointment, hinanapan ko na wala akong makuha sa mas mababang or schedule ko. Wala. So, grinab ko na rin yung aking appointment. Wala akong choice. Pero, nagkaroon pa ako ng problema doon sa mga cancellation. Kasi marami akong kinancel sa appointment ko na hindi mag-update. Kailangan kong maghintay ng 24 hours. Kahit nakapaghintay na ako ng 24 hours, hindi makancel-cancel ang aking appointment. So now, tumawag ako sa hotline ng DFA.
may nag-entertain naman sa akin, ganyan-ganyan. Tinanong, maraming mga tinanong, which is sinagot ko naman yung mga tanong nila sa akin. And then, hanggang sa sinabi nila sa akin na ang gawin ko daw ay pupunta na lang ako ng DFA doon ako pumila sa priority lane. Kung ako ay pasok sa ganitong category. Yun nga po, nasabi ko na kanina na solo parent, pregnant, PWD, senior, o yung babies, yung mga ganyan. So ako, natuwa ako na sabi ko, oops, pasok ako sa solo parents kasi may ID ako. Kasi sabi nila sa akin, may ID po ba kayo? Yeah, I have. Valid. Sa pagkakaalam ko, valid pa ang aking ID. Kasi never ko yung nagamit sa kahit saan transaksyon ang aking solo parents ID. Kasi marami po akong ID. Marami talaga akong ID. Kompleto ako sa ID. Driver's license lang ang wala sa akin. Yan lang. At kung so, okay, fine. Natuwa ako. At pasok ako sa category ng solo parents. Pagdating ko doon, ay okay, pila ako, kompleto ang aking requirements sa pagre-renew ng passport, may mga supporting documents akong dala, ganyan-ganyan. Pagdating ko sa taas, nakapasok ako. Napasok ako ng guard, chinek niya yung mga documents ko, okay, fine, good. Pagdating ko sa counter 2, bagsak ako kasi hindi ko napansin. Or alam ko naman na rin, at I don't know kung for renew ang aking solo parents ID. So doon nila nakita na expired na ang aking solo parents ID. So ikot ako, alabas ako, hindi ko na tinuloy ang aking pagpapa-ID, which is pagka naayos ko naman ang validity ng aking solo parents ID, anytime pwede na ulit akong bumalik. Any day and schedule, pwede na akong bumalik ulit ng DFA. Ganyan. So una kong dahil nasa Manila ako, doon ako pumunta sa barangay kung saan ako nakatira, which is ang Parañaque. So punta ako ng Parañaque, barangay ng Parañaque, munisipyo ng Parañaque pala, I mean. Punta ako ng DSWD, MSWD, doon naman talaga kasi dapat kumukuha ng mga solo parents ID. Wala po. Pagdating po sa mga ganito, ay laging MSWD ang puntahan. No? So doon ako. So doon pa lang, doon ko nalaman na this year, kasi hindi na nila ako nireleasan kasi mababago nga daw ngayong year na to or last year pa, hindi lang ngayong taong ito, last year pa, na bago ang requirement sa pagkuha ng solo parents ID. Kasi nung kumuha ko ng solo parents ID ito, ang requirements dito, birth certificate lang ng anak ko. And then, magpipilap lang ako ng form at i-interviewin na ako. And then, after several days, nakukuha ko na ang aking ID ito. Yun lang ang proseso, ganun lang kadali ang pagkuha ng solo parent ID nung mga nagdaang taon. So, last year na bago na, up to now, the same process na sila. Nasa bagong requirements na tayo ng pagkuha ng solo parents ID. No? At yun ay na-discuss ko na kanina sa aking video na may mga medyo komplikado, kumbaga hindi na complicated kundi medyo marami-rami lang ang lilikumin mo documents sa pagkuha ng passport. Na-segue ko lang po yan, So makatuwid expired ang aking solo parents ID. Pinadala ko yan ngayon dito sa probinsya through JRS ang aking at pinarinyo ko. So narinyo yan at binabalik ulit sa akin. So ngayon, nagamit ko pa rin siya. And then nung dumating ito, yung aking valid na solo parents ID na, balik na ulit ako ng DFA. Yan. So inaccept na nila, okay na ang lahat. Napakadali lang ng proseso. Mas matagal pa siguro yung ipag-iintay mo sa baba or yung travel time mo papunta ng DFA at saka yung pag-iintay mo dun sa baba, sa guard, kung paano kayo papapasukin, mas matagal pa yun kaysa dun sa gagawing proseso sa taas.
sa loob ng DFA. I-check lang ng DFA. Una is, bibigyan kayo ng form. Pipilapan nyo yun. Pag napilapan mo lahat ng information doon sa form na binigay sa iyo sa taas, ibabalik mo sa counter 1. From counter 1, i-double check nila ang lahat. And then counter 2, i-check nila ang requirements na dala mo, kasama itong sinasabing solo parents o yung proof of IDs mo na kasama ka dun sa category mo. Let's say kung PWD ka, dapat may ID ka ng PWD. Meron din pong proper way ng pagkuha ng ID ng PWD sa MSWD. Tapos syempre yung pag kung buntis ka, proof mo naman na may buntis ka, may galing ka sa doktor ng ganyan, and then syempre yung babies mo na supporting documents ng babies mo, or kung senior citizen ka, senior citizen ID mo, yan ang mga dapat dala mo. So as solo parents, eto ang dala ko, yung ID kong yan. Kaya naging kapaki-pakinabang sa akin itong nung mga panahong yun, itong solo parents kong yan. Doon ako natuwa sa ID niyan. Dahil sa tinagal-tagal na panahon na yan, taong wallet ko lang, napakinabangan ko nung panahong ako ay ngarag sa pagkuha ng appointment sa pagre-renew ng aking passport. Doon ko siya, sa oras ng kagipitan ng mga panahong yun, ay naging kapaki-pakinabang sa akin ang solo parents ID kong yan. Kaya kayo guys, kung kayo po ay mga solo parents ID, wag niyo po, at kayo nagbabalak na kumuha ng mga passport, try nyo. Kailangan nyo mag-provide na talaga ng mga ganito. At kung kayo naman kaya nyo mag-appointment, hindi naman kayo nagra-rush, wala namang problema, kumuha na lang kayo ng appointment. No? Kasi dito nga lang sinasabi ko sa inyo, may priority lane po ang pagkuha ng passport. At kung kayo ay pasok sa category yon, ay swerte ninyo, hindi na kayo mahihirapang pumunta ng DFA. Basta ang gagawin nyo lang pati, una sa lahat, maagang-maaga pa lang nandoon na kayo sa DFA. No? Ang call time kasi doon ng open hours ng DFA is siyempre 8 o'clock. Before 8 o'clock ay dapat nandoon na kayo, nakapila na kayo sa loob. Kasi sinasabi ko nga sa inyo at sinabi rin yan sa akin ng DFA, first 300 lang kasama na doon yung naka-appointment. Kasama ng priority lane, yung mga naka-appointment, 300 capacity lang ang ini-entertain ng DFA. Araw-araw po yan. Kaya the best niya kung kayo medyo malayo-layo pa at kayo magpa-priority lane, aga-agahan nyo po ang pagpunta ng DFA. Aga-agahan nyo po para no hassle, ma-entertain kayo, and then make sure lagi nyo pong siguraduhin na lahat ng requirements na dadalhin nyo sa pagkuha ng passport ay kompleto na. Number 1 na dyan ang mga birth certificate nyo, mga valid IDs nyo, mga kung ano pa mang supporting documents nyo, dalhin nyo na po. Madali naman na ngayon kung hindi nyo po alam kung ano yung mga supporting documents na kailangan nyo, i-google nyo na lang po yan. I-google nyo na lang po at doon makikita ninyo kung ano yung mga supporting documents ang kailangan nyong bitbitin. Kasi napakahirap ang pumunta ng DFA na hindi matatapos ang inyong transaction sa isang araw. Napakagastos, nakakapagod. Which is kung dala nyo ang lahat ng papel requirements na yan, wala pang isang oras ang itatagal nyo sa loob ng building na yon. Napakabilis po ng proseso, basta may pambayad din kayo, napakabilis po. Kasi step 1, step 2, hanggang pagdating nyo sa picture taking, fingerprint, pagbabayad, ang bilis lang po ng flow na yan. Hindi kayo maghihintay ng napakahabang or napakadaming pila. Napakadami nilang counter para may entertain kayo. Lalo na nga po doon sa priority lane, kakaunti. Siguro ang nakakapunta lang talaga sa priority lane is yung mga nakakaalam na may priority lane ang DFA. Kaya
kung ayaw nyo ng may appointment o nahihirapan kayo sa may appointment at pwede kayo sa kategoring yon, itry nyo po ang priority lane sa pagkuha ng passport. Para do sa mga nangangarap na mag-abroad this year at nag-iisip kung paano ang pagkuha ng passport, yan po ang una nyong gawin. No? Kumpletuhin nyo pa mga requirements nyo, check nyo ang website ng DFA. Kung kinakailangan mag-appointment kahit hindi kayo pasok sa ganitong category, by appointment po kayo. Kung kayo naman po for renewal at pasok kayo sa category ng priority lane, ay ito po ang pinakamagandang gagawin nyo. Basta may mga proof lang kayo. May mga IDs kayong dala. So yun lang guys, and thank you for watching. Have a nice day. Bye!